Benta tayo ng kalakal. Punong-puno na yung kalakal natin. Sama ka sa akin ha. Kaya lang mainit eh. Ha? Mainit ngayon. Tara sana. Sama ka sa akin ha. Gagala tayo. Ha? Benta muna tayo ng kalakal. Ito. Puntayin mo ako. Ha? Dito, dali. Mainit. So magbebenta muna tayo guys ng kalakal dahil ang dami na, naipon na ng mga bote ko dito sa sa kabilang kwarto kasi inilagay muna, itinambak. Baka yung isang bago namin na paparating mag-start bukas Monday. So baka gamitin niya yung kwarto. So niligpit ko na muna lahat. Kasi nung mga panahong available yung kabilang kwarto, doon ko muna inilagay yung mga bottle natin, empty bottle, tsaka yung mga cans. Pati si Johans ginawa din tambakan yun. So niligpit muna namin. Kinuha na ni Johans yung mga gamit niya kasi may nakuha na siyang bahay, lilipat na siya dito sa katapusan. Dito lang sa Old Yale. And then yung kwarto niya mababakante na rin. So baka bukas may mag-start na bago. So gagamitin yung kwarto. Kaya nilagpit na muna namin yung mga gamit at pinag-aalis na namin para kung may gagamit nun, bakante na. Tara anak, sama ka. Bebenta tayo ng ng bottle at saka ng lata. Dito sa Bottle Depot ha. Tara, sama ka. Grabe, yanong init na ngayon. Kahit nakasando ka, papawisan ka. Ang sarap na ngayong pumunta dito sa mga sa co-op, sa Otter Co-op, makapag-swimming at saka doon sa mga beach. Napakarami pa naman ditong beach na pwedeng puntahan. Well anyway guys, yun nga pala. Hindi namin sure kung sa Monday bukas may magi-start na bago. So i-detalye ko na lang sa inyo sa ibang araw kung paanong nangyari kasi ang dami pa rin nagko-comment, sir pwede kami dyan, pwede ba ako dyan, mga pro malalayo pang province. Kaya po hindi ko kayo masagot dahil even yung malalapit na po dito na kapag napaliwanagan ko na, hindi pa rin sila makapag-decide. So what more kung taga malayo pa po kayo. Ang dami ko po kasing mga comment na kagaya nito na nababasa ko. Taga malalayo pa ho sa Saskatchewan, Nova Scotia, Newfoundland and Labrador, at saka yung mga Alberta. Kinakailangan po kasi pag sinabi ni boss, makakapag-start ka ba kahit at least 1 week. Kasi nung minsan may pumunta na po dito na hindi na rin iba, mga followers din naman natin. Ngayon, nung pumunta dito, sabi ko sa kanila, hindi ko na po kayo mag-guarantee na makapag-recommend dahil alam naman natin na yung mga huling ipinasok ko sunod-sunod puro back out. So nung pumunta sila dito, nakaharap naman si boss, kahit papano sinigundahan ko naman. Sabi ko na lang kay boss, he's a good man, sabi kong ganon. Alam nyo, sa pabiro ni boss sa akin, ganyan din yung sinabi mo doon sa huli, hindi din naman tumagal. So medyo nagkatawanan na lang kami. So medyo nakakapahiya kasi nga lahat yung ipinasok ko, laging ginagarantoran ko. Sabi ko okay yan, ganan, pero hindi tumatagal. Ngayon, ang ginawa ni boss na deal doon sa pumunta rito, pwede ka bang mag-start 1 week or 2 weeks para matry daw kung kakayanin. Pero yung pumunta dito ay may kasalukuyan pa pong trabaho at yung working permit niya is still valid. Ang problema naman daw niya kung paano niya gagawing mag-training dito or pumasok na dito ng 1 to 2 weeks. So kailangan niyang mag-leave do sa trabaho niya. So hindi siya makapag-decide. So what more kung kayo taga Alberta pa, Saskatchewan or Nova Scotia, malalayo. So pupunta kayo dito. Hindi ang iniisip nyo, i-herd kagad kayo. Ay sa dami nga po nung mga experience itong nakaraan na pagdating dito, pinagsimula na, ipaprocess daw LMIA, nagpunta na sa HR, binigyan lang ng time in, time out. Ben, ang ending, hindi naman tumagal. So, nasasayang yung oras. Kaya ang gusto ngayon ni boss, yung pagpunta dito, pwede ka mag-training ng 1 week to 2 weeks. So, kung okay ka, din saka ipaprocess yung LMIA. Ito nga lang po yung problema. Ma-open ko na lang din po sa inyo. Kasi meron kaming isang kasama na kinakailangan din ng LMIA. Wala pa siyang application ng PR. Matagal na rin siya, yung mga unang na PR, hindi din pa din siya nakaka-apply ng PR. Naka-apply kami ng PR, hindi pa rin siya nakaka-apply ng PR.
pa-expire na rin po working permit nun. So si Johans, kung natatandaan ninyo, lumabas na ang PR ngayon, di po ba? So ang nangyari sa kanya nung December, na out of status siya nung nag-apply siya ng bridging open work permit while waiting do sa kanyang application ng permanent residency. Pero inabot na ng until now yung kanyang application ng LMIA, wala pa ring result. So hindi ko po masabi sa inyo paano ko ba explain, kasi dito sa Abbotsford kaliwat kanan yung nagsabi na sa akin na baka daw pwede sila dito. Sabi ko, anong trabaho mo? Yung isa dairy farm, yung isa poultry farm, yung isa nasa vegetable farm, na puro refuse yung LMIA. So parang napapaisip kami, bakit kayo marirefuse? Base dun sa policy na exempted ang mga nasa agricultural. So bakit na-refuse kayo? Yun din daw ang hindi nila alam. So parang nangyayari talaga, nagbabawas ang IRCC ng mga temporary workers. So ngayon, sina boss, wala namang idea yan eh. Kailangan nila ng tao, sasabihin nila sa'yo, okay, we will process your LMIA. Pero, what if, ito nga po, sabi ko sa inyo, ayoko kasi nang sinusugarcoat kayo. Hindi natin hawak ang desisyon ng immigration. So what if, halimbawa, pumunta kayo dito, tapos sinabihan kayo, okay, paprocess namin yung LMIA mo, lalo pa ngayon, yung bagong policy, as long as may valid ka pang working permit, pwede kang magtrabaho sa ibang employer 10 to 15 days lang, lalabas na yung result na authorization to work to other employers nga po, di po ba? So pwede na kayo magtrabaho dito. Kaya lang, ang inaalala namin, hindi lang ako, lahat kami, yun ang naiisip namin. Hindi naman porket nag-start na kayo magtrabaho dito, ay guaranteed yung LMIA ninyo na i-approve ng immigration. Oo, si boss, kailangan niya ng tao, sasabihin niya sa inyo, sige, we will process your LMIA. Ilalapit ka sa consultant, kay consultant ka magbabayad ng process ng working permit, ikaw po ang magbabayad nun. Ngayon, kung halimbawa mag-antay ka, katulad ng mga kakilala natin dito, na inabot ng 10 months, 12 months, wala pa ring result yung kanilang LMIA application, ang ending nung lumabas, refuse pa po. So anong magiging status po ninyo nyan? Kagaya ng ibang mga napunta dito, 6 months, 7 months, 8 months, 9 months na lang yung kanilang working permit, hindi na daw sila i-renew. Kung tumagal po ng ganong katagal yung process ng LMIA ninyo, tapos ang ending ay refuse po pala, hindi ko na po kasi masabi Kahit yung mga kasama namin napapaisip, can you imagine, naghanap kayo ng trabaho sa amin. Oo, si boss sabi nga, mag-o-offer ako ng LMIA. Ang problema, yung immigration, hindi guaranteed yung isasagot sa atin. Kasi kung guaranteed, bakit ang dami kong kakilala dito sa BC? May Pitt Meadows, may Chilliwack, may ano na mga na-refuse yung kanilang LMIA application na sa huli na nila nalaman. So what if nagpunta kayo dito, paprocess daw yung inyong LMIA, tapos ang ending refuse pa. Yung kasama nga po namin na need ng LMIA para po ma-renew dito sa dairy farm dito sa amin, nangangamba na. Actually naghahanap-hanap na rin siya ng malilipatan. So parang medyo ano nyo yun, parang magulo. Dito mag-apply kayo, and then ang ending pala, yung LMIA hindi natin alam kasi hindi po namin kayo masasagot hanggat yung application nilang sinasabi ng LMIA ay hindi pa lumalabas. Wala pa, hindi po kasi kagaya dati. Dati po dito guaranteed talaga. Yung mga lumilipat dito, may student, kung ano-ano pa, mga lumipat from other occupation, lumipat dito. Talagang kapag ini-apply yung kanilang LMIA, matik dito na approve. Pero ngayon sa dami ng lumalabas na mga balita at mga kakilala ko mismo na ultimo nasa farm, mga nare-refuse. So parang napapaisip kami, sabi nga namin ng mga kasama ko, hanggat hindi lumalabas yung resulta. Kasi late lang po nila na na-process dito yung LMIA, hindi kagaya dati nung lumipat kami dito. Meron na silang LMIA talaga, may ready na. Ngayon wala po silang ready LMIA dito, ipaprocess pa lang. So kung ipaprocess pa lang LMIA, hindi natin alam ang sagot hanggat hindi lumalabas yung resulta. So in-update ko lang kayo guys, kasi ayoko namang isipin nyo na si Sir Perds sabi hiring dun sa kanila, nagpaprasang LMIA. Oo nga po, nung minsan di po ba nagpapahanap nga si boss ng tao sa akin. Ngayon nakahanap tayo, nag-back out, nakahanap tayo, nag-back out. And then ngayon may parang hindi ko alam, may nakuha na ata uli silang bago
na papalit kasi may aalis. So may nakuha na silang bago, ipaprocess daw yung LMIA. Ay ang tanong nga lang po kasi, anong assurance natin na ma-approve yung LMIA? Sa dami nga po nung mga nakausap ko na kapwa kababayan natin na nasa farm din, yung iba nasa dairy farm, yung iba nasa poultry farm. Kaya napapaisip kami, kailan ba i-process ni boss? Kasi nung last time, December, kung natatandaan nyo at nasubaybayan nyo yung mga vlog natin nung last December, na kami, naghahanap din kami ng malilipatan kasi nga di po ba, itong company namin is may 75 million na utang sa bangko. Alam naman po yan ng lahat. Hindi po sa binebenta ko tong company namin. Kasi nasa news po yan at marami ang nakakaalam. Even nung nagpunta nga kami dyan sa Costco nakita yung uniform namin. Sagot nung mga taga Costco na mga taong yung mga ibang lahi. Oh, diyan ka nagtatrabaho, di ba yun yung nasa news? May mga ganun po diyan ka pa nagtatrabaho. Yan yung nasa news, yung may utang na 75 million, ganun-ganan. And then even sa YouTube, makikita nyo din po yan. Naging topic din ito. Kaya nga lang, na-recover naman nila, na ilipat sa ibang bangko yung utang. So, ang sagot sa amin ni Kel, nung consultant, paano ma-approve yung LMIA ninyo dyan? Kailangan ng creditor. So, malaki nga daw yung utang. So napaisip kami nung panahong yon, kaya nga po kami tumingin ng ibang lilipatan, which is nung willing namang i-hire na kami, hindi naman basta-basta naming maiwanan to si boss. Kasi nga bilang pagtanaw din ang utang na loob na nung mga time na kailangan namin ng trabaho ay siya yung nag-offer ng LMIA. So before kami mag-decide, kung natatandaan nyo, kinausap ko nga si boss. Sabi ko, boss, hindi ka naman namin basta-basta iiwanan nang lalo pat nasa ganyang kan sitwasyon. So ang tanong lang namin, anong assurance namin? Kasi wala pang resulta nung mga panahong yun yung aming yung open work permit ko, wala pang resulta nun. Yung kay Johans na permanent residency, wala pa ding resulta. So sabi namin, anong assurance namin na kung hanggat wala pang resulta yung mga application namin, may issuean mo pa rin kami ng LMIA. So ginarantid naman niya sa amin, ginarantid niya sa amin na mag-o-offer pa rin ako ng LMIA. And then itinawag niya kay Kel, nag-usap sila, ganon. Kaya nga lang po, sa ngayon, sa dami nga ng resulta na refuse do sa mga kababayan natin na nasa agricultural, parang mapapaisip ka, bakit ang tagal na nung na-out of status si Joas since December na yung kanyang LMIA application, nagsabi kasi siya wala pa ring resulta. Kung talagang mabilis ma-approve, June na ngayon, 6 months na, wala pa ring resulta yung kanyang LMIA application. And then yung mga bagong gustong lumipat dito sa amin, sabi ko nga sa kanila, hindi ko masagot yan kasi immigration officer naman ang mag-a-approve ng LMIA, hindi naman si boss Lumabas na yung permanent residence application ni Johans until na wala pa rin resulta. And then yung kasama namin na malapit na rin ma-expire yung kanyang working permit, wala pa rin resulta yung LMIA. So di po ba nga, sabi ko nga sa inyo, may mga pumupunta dito, then ipaprocess na yung LMIA. Ngayon yung isa na nag-start na, mas inuna yung may approve na LMIA. So may nakuha kaming tao, kung natatandaan nyo, yung pumalit doon sa naka 1 week lang na inirecommend ko. Ngayon yung nag-start na dito na nag-aantay ng LMIA, lagi daw niyang tinatanong yung LMIA niya doon sa consultant na nag-aasikaso ng LMIA sa amin, laging antay-antay lang, antay-antay lang, antay-antay lang. So ang nangyari, may nakita siya na may approve na LMIA, mas green up niya yon. So possible aalis na rin siya dito sa amin kahit nag-start na siya at waiting na siya sa LMIA. Mas inuna niya yung may guaranteed na LMIA. Hindi nga po kasi sigurado, dahil hanggat walang resulta na lumalabas na may LMIA sa aming approve, hindi po makampante yung mga kasama ko. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, kung kayo ay maghahanap ng trabaho, kasi before may mga experiences kami, may mga nakasama kami na ganito, yung LMIA promises ng mga employer. Even before 2021, 2022, may mga na-encounter akong tao. Ito yung mga share of experiences nila na ang nangyari daw sa kanila, lumipat ng ibang work. So while waiting do sa LMIA na ipinangako sa kanila ni employer, inabot na ng 5 months silang nagtatrabaho, wala pa ring resulta yung LMIA. So kinakabahan sila, and then nung nag-follow up daw sila, parang hindi na daw ma-approve. So ang nangyari, bumalik sila doon sa una nilang trabaho. Buti tinanggap pa sila. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, kung kayo aasa doon sa LMIA promises ng mga employer, mahirap po yan
Dahil unang-una yung employer ay nag-apply lang po. Ang mag-a-approve po niyan is ang immigration pa rin. So ito guys, yung naipon natin do sa ilang buwan na hindi tayo nagbebenta. Pakarami na rin. Hindi ko sana ibebenta pa kagad kaya lang kinakailangan nating iligpit yung kwarto. Matagal-tagal din ako hindi nakapagbenta dito. Kasi nga iniipon ko. Kung hindi lang mawawala ng space yung darating, tatamba ko pa sana para isang puntahan na lang. Kasi ayoko din naman na pabalik-balik. Para yung pagbenta natin, isang scan na lang. Dito nga pala, i-scan natin mamaya yung resibo na mapagbebenta natin para ma-encash natin. Yan. So bibilangin muna niya dito. Yan, tapos mamaya ilalagay na lang dun. So ito guys yung napagbentahan natin. Inabot din siya ng $35.80. So babarcode natin dito, i-scan natin yung barcode. Yan. Ayan. $35.80. So, imagine yung basura natin, naka $35 na kagad tayo. Ayun. Oh. $35.80. So, $35.80 makakapag-grocery. Pandagdag na rin to ng grocery. And isasabay ko na mamaya pag grocery namin, pamimili ko na rin to. Iniwanan ko man si Peanut dito pero naka-aircon yan. Kahit na habang nagbibilang ako ng mga bote, iniwanan ko siya ng bukas yung aircon, nakababa pa yung bintana para pumasok yung hangin. Kasi medyo mainit ngayon baka hapuin siya. Tsaka may tubig naman siya, iniwanan ko dito. So yun nga guys, in-update ko lang kayo. Kasi sa totoo lang, sa kaliwat kanan ng mga nakakausap kong mga kababayan natin dito na ganun yung naging situation nila, na even ako nagulat. Kasi klinaro ko pa to sa mga kaibigan nating consultant na PERDS yung agricultural is exempted. Pero nagugulat nga ako, bakit sila nare-refuse? Then when I check yung lugar kung nasan sila, is mataas nga yung unemployment rate, above 6%. Di po ba nabanggit ko nga po sa inyo na kapag 6% above yung unemployment rate do sa isang lugar kung nasan ka, mataas yung chance na ma-refuse. Kasi di po ba yun yung mga policing inilabas ng mga nakaraan, na yung mga nasa lugar na mataas yung unemployment rate is hindi na ipaprocess yung LMIA. Pero nakakapagtaka, bakit even yung mga nasa agricultural na sabi nga dapat is exempted is nare-refuse. So I don't know, hindi na din ako makasagot doon sa mga natatanong ko. Kasi sabi ko, immigration na po ang nagdedesisyon yan. Sabi nga sa akin ng mga nakausap ko, sir, di po ba sabi nyo ang agricultural is exempted? Pero bakit po na-refuse yung asawa ko? Sir, bakit po na-refuse yung kapatid ko? Mapapauwi na po siya. Kasi ilang months na lang yung kanyang working permit nung ini-apply yung LMIA. Sabi ko, yun nga din po ang pinagtataka ko. Sa ngayon, hindi na po guaranteed yung LMIA na i-apply pa lang unless yung mahanap ninyo is may ready ng LMIA. So kaya yung mga nakuha ni boss ngayon na tao ay hindi ko din po alam. Kasi nga even yung kasama namin na magre-renew na pa-expired na yung working permit, parang 10 months na lang, 9 months na lang, is nagwo-worry na at nagtitingin-tangin na rin siya ng malilipatan. So in-update ko lang po kayo kasi baka mamaya sabihin ninyo paasa ako ng paasa. Well, may gusto pa sana akong i-share sa inyo, kaya nga lang pauwi na rin kami ni Peanut and makasaglit lang at nagyayaya ng jamming to sina Jason at sina Francis.
So maliligo muna ako at grabe ang init. Nandito na rin naman tayo sa bahay. So yun lang guys, awareness lang para do sa mga may planong lumipat na hindi na nga na-renew. Ilang months na lang yung kanilang working permit. Para hindi kayo matulad do sa mga nakausap ko na ilang months na lang yung kanilang working permit, pinangakuan sila ng LMIA. So yung employer naman is kampante, ipinasa, ini-apply, ang ending refuse. So baka matulad po kayo doon, nag-start na kayo do sa bagong policy na pwede na kayo mag-change employer while waiting pa lang do sa process ng inyong working permit. Ang ending hindi naman natin guaranteed na i-approve nung immigration officer yung inyong application ng working permit. So what if ilang months na lang, 6 months na lang, nag-aantay kayo? Kasi kahit po makalipat kayo, kung hindi din naman i-approve ng immigration officer yung inyong process ng LMIA, so wala din kayong working permit. So ang mangyayari, ma-out of status din po kayo, mapapauwi din po kayo. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit papano may idea yung mga kababayan natin na nasa ganitong klase ng sitwasyon. Dahil sa totoo lang po sa ngayon, napakarami ng lumalapit sa akin, nagme-message na punta dito, yung iba mga taga-ibang province pa na hindi na mga marirenew. At even yung nakuhang bahay ni Johans ngayon, lilipat din po ng ibang province dahil nga po ang problema wala namang pathway to PR. So napakarami, ang daming stressful po talaga ngayon dahil yung mga hindi na marirenew, dalawa lang yung option nila. It's either lumipat sila ng province, maghanap ng ibang employer, or umuwi na po sila. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye bye.